Nako, heto na po mga ka-review natin, lagot na. Justice Committee ng House of Representatives, kakasuhan na. Nako, kasuhan na lang ayon kay Attorney Respicio dahil wala nang ibang solusyon. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin to. Kasi habang pinagtatakpan ni Claire Castro ang pagsisinungaling ni President Bongbong Marcos Jr. Ay patuloy po silang nalulubog sa kasinungalingan. Ito po kasi mga kababayan, ayon po kasi dito kay Jose Claire Castro, nakatanggap daw ang DFA ng lubos na mapagkakatiwalaang impormasyon na si Saldico ay may nakabimbing petisyon para sa political asylum sa France. Ayan mga kababayan, ayon po yan kay Castro. Pero eto naman po ang naging sagot ni Attorney Harry Roque po, na eksperto na po sa pag-acquire ng asylum mga kababayan. Ito po, sabi po dito ni Attorney Roque, asylum filings are absolutely confidential. No way France will confirm that Saldi South protection. Paso na naman si Auntie Claire. Ayan Auntie Claire, paso ka na naman. Ibig sabihin mga kababayan, nagsisinungaling na naman po si Claire Castro. Huli na naman po ang kanilang pagsisinungaling sa taong bayan. Hindi pala pwedeng sa publiko ang pagkakaroon ng ng political asylum, Pero bakit itong si Claire Castro ay nakakuha ng impormasyon na kumukuha nga raw ng political asylum sa France, itong si Saldico. Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bern, siguro itong babae na to ang leader kakorupsyon sa Pilipinas. Kasi hardworking niyang ipinagtatanggol ang mga korap na hindi niya naman papilyan. Correct. Sabi naman po dito ni Liomas, Auntie Claire, na-stop na huli sa bibig ang sinungaling. Ayan, nahuli, ibig sabihin na-stop si Claire. Na-stop yung bunganga ni Claire mga kababayan kasi nahuli nating nagsisinungaling na naman po. Aray po. Sabi po dito ni Katrina, it could be the reason why Interpol is so careful in releasing red notices now because it's being used in that country's politics as reason to send to the ICC or to catch someone without due process. Now Interpol has learned its lesson not to meddle in any country's justice system. They should instead catch real criminals. Ayan na. Opo. At eto mga kawan, sabi po dito, tama talaga yung sinabi ni Roque na hindi nahuli si Saldico. Correct, no? Correct. Pero sila, ini-insist pa rin nila na tama po ang sinasabi ng presidente. Nako po. Eto pa, last po nating basahin to. Eto sabi po ni Manuelita, bakit kaya magtago kung walang tinatago? Di harapin ang paratang sa pera ng bayan. Hi, anong hi, okay? Kung si Saldico po ang tinutukoy mo na nagtatago, baka hindi mo po alam, Manuelita Oil, yung history kung bakit nandoon sa ibang bansa si Saldico. Diba? Pinalis nga po siya ni Romualdez, diba? Kasi magpagamot daw muna sa ibang bansa. Kasi sasabog na yung flood control scam. Nung sinisisi na po nila, ginagawa na pong sacrificial lamb or fall guy itong si Saldico mga kababayan, doon na po kumanta si Saldico. At sinabi nga ni Saldico, for the information, for your information, Manuelita Oy, sinabi na nga ni Saldico kung sino ang mga mastermind, kaya hindi na po siya nagpapahuli.
Nagtatago na po siya dahil alam niya na mayroon po siyang pagkakalagyan mga kababayan dahil nagsasabi siya ng totoo. Okay? Nagsasabi po siya ng totoo kaya nanganganib po ang kanyang buhay. Alright. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto, may ipapakita po akong video mga ka-review natin na kung saan si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay naging reporter na naman. Alam niyo po ba kung anong nire-report niya? About sa PhilHealth. Opo, sa mga maternity benefits ng ating mga kababayan. Sa dami po ng ating kinahaharap na problema, bakit ito ang nire-report ng presidente? Bakit siya ang nagre-report? Diba? I mean, napakarami na ng binabayaran ng gobyerno. Kung nandyan si Jose Claire Castro, nandyan yung PhilHealth para sila mismo ang magpaliwanag patungkol sa PhilHealth. Pero eto, pakinggan muna natin tong si President Bongbong Marcos Jr. at bigyan po natin ng reaction to mga kababayan. Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng So eto putulin lang natin saglit mga kababayan. I'm not against dyan po sa programa nila na palakihin pa yung maternity benefits ng ating mga kababayan pagdating sa PhilHealth. But what I'm trying to point out, sa dami po ng ating kinaharap na at saka hindi naman yan ang trabaho ng presidente mga kababayan. Correct me if I'm wrong kung eto bang ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. ay trabaho ng presidente. Di tulad ng panahon ni former President Duterte, pag nakikita po natin si former President Duterte, excited po tayo eh. Bakit? Kasi meron na naman pong bagong project na i-share sa atin, meron na pong mga bagong mga natapos na mga pantalan, mga airport, mga kalsada, marami pong binabalita sa atin, Nagbabalita rin naman po ang former president, pero it's all about projects, sa mga programa ng gobyerno na napapakinabangan ng taong bayan. I'm not saying na mali itong ginagawa niya, di ba? Siguro tama itong ginagawa niya, pero iba kasi ang expectation natin eh. Kapag nakita po natin dapat ang presidente, or kung sino man ng tagapagsalita ng palasyo, sana naman po magbigay naman kayo ng mga accomplishment ninyo. Yung talagang nakikita, napapakinabangan ng taong bayan, di ba? Hindi tulad dito sa PhilHealth. Ito, posible pang magka-corruption dito eh. Di ba? Itong pagpapalawak ng maternity benefits ng PhilHealth. Posibleng magkaroon pa yan ng corruption mga kababayan. Di ba? At saka parang ini-encourage mo pa na magparami tayong mga Pilipino. I mean, manganak ng mga Pilipino. Diba? Sa panahon ngayon, sa hirap ng panahon ngayon mga kababayan, hindi po sa panganganak. Alright? Hindi po yan ang ina-assume namin, ina-expect, na solusyon para sa mga problema or mga kinaharap natin ngayon. Especially ngayon, napakahirap po ng buhay, Although para doon sa mga buntis na, this is very good. Pero kung hindi pa kayo buntis at sinasabi dito na, sige, parang ini-encourage pa mga kababayan na, sige na, magparami kayo, kaming bahala. May benefits kayo, 29,000. 29,000 sinabi na ba? Narinig ko kasi kanina, 29,000 daw mga kababayan. Ay, grabe. Pero, ay nako. Eto na lang, panoorin pa natin ng kaunti. Ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Uy, malaking tulong yan mga kababayan palakpakan naman po natin si President Bongbong Marcos Jr. Malaking tulong po yan actually. Pero ang problema lang dyan kung
ano ba yan? Wala na bang focus yan mga kabayan? I mean, wala bang baka maging source of corruption lang po yan. Diba? Kasi pera na naman po yan eh. No? Anyway, sana nga po walang corruption dyan. Pero PhilHealth eh. No? Oh, kumustahin nga muna natin yung PhilHealth. Naibalik na po ba, Mr. President? Yeah. Naibalik na po ba yung 69 billion na kinuha ninyo sa PhilHealth? Abay kung hindi pa, ibalik nyo muna tapos bago yung programa ninyo. Baka pampalubag-loob lang yan mga kababayan doon sa kanilang kinuha na bilyon-bilyon sa PhilHealth. Nako, baka inuutok lang ang taong bayan para maniwala na naman at magtiwala na naman na mayroon po silang ginagawang tama dito po sa ating gobyerno. But what I'm saying here, mga kababayan, ay malaking tulong po yan, okay? Malaking tulong po yan. Kung totoo man yan, ha? Pero baka budol-budol lang yan. Nako po, yari na naman ang mga Pilipino. Yari na naman yung PhilHealth contributors. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto na, pasadahan na po natin yung video patungkol po dito kay Attorney Respicio. Kakasuhan ang House Committee on Justice. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Dapat silang mapanagot. Maling-mali yung tayan na ginagawa nila ngayon, pinipilit nila, ang titigas ng ulo nila eh. Siyempre, nakafocus lang sila sa end nila na hindi patakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-impeach sa kanila by whatever means, including illegal ones. So ginagawa na nila lahat ng illegal means. Alam nila lahat yan. So alam naman kasi nila na wala silang direct evidence o wala silang facts na pwedeng by which ipin down si VP Sara Duterte, kaya ngayon nag-fishing sila. Kahit nagva-violate na sila ng batas, sige, push. Wala eh. Di mo mapipigilan itong mga taong ito. Ang titigas ng ulo eh. Di kasuhan na lang natin. Wala naman tayong ibang solusyon sa kanila eh. Sir, ngayong araw nga ay inaasahang magpapatuloy nga itong sinasagawang hearing ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kanyang may bahay na si Attorney Mans Carpio ay hain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kamakailan laban nga dito sa BSP, sa AMLAC at maging sa ilang kongresista sa Kamara kaugnay nga doon sa pagpapalabas ng bank records o transaction records ng Vice Presidente. Ano ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito, Attorney? Tama yung kaso na yan kasi nasa Data Privacy Act kapag ang mga bagay na secret at confidential ay bawal ilabas. Ang bank accounts ba ay secret at confidential? Opo, except in cases of impeachment. Pero ang tanong, itong case na ba ito ay impeachment case na? Hindi pa po, dahil ang kaso, kapag tatanungin mo ang Black's Law Dictionary, ay isang bagay na naglalabanan yung prosecution tsaka defense. Pero itong bagay na ito ay nandoon pa lamang sa complaint ng isang private na individual tapos sinecheck ng mga members of House kung okay itong complaint ito para dalhin bilang official complaint papunta doon sa impeachment court. So wala pa ngang articles of impeachment, wala pa yung formal complaint sa isang impeachment case. Ibig sabihin nasa accusatory stage pa lang sila. So wala pang impeachment case. So hindi pwedeng ilabas yung mga information tungkol sa mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa. Pangalawa, kahit sabihin natin impeachment case ito, ang isang impeachable offense at ang isang impeachable official ay pwede lamang siya ma-prosecute for impeachment sa mga bagay-bagay na ginawa niya habang hinahawakan niya yung position niya habang isa siyang impeachable official. So ibig sabihin habang bilang Vice President si VP Sara Duterte. Kaso nga lang, ang hinuhukay nila ay yung mga information before pa siya naging Vice President. Bawal po yan. Pangatlo, hindi mo rin pwedeng hukayin yung mga information tungkol sa bank accounts ng isang tao na hindi kasama sa impeachment. Yung asawa ba niya na si Attorney Carpio ay impeachable officer? Hindi naman po. So bawal po isama ang kanyang pangalan. So bawal po. Ang mga bagay po na ito ay in violation doon sa Data Privacy Act in relation sa bank secrecy law. At nandun din sa bank secrecy law na yung mga covered institution at ang kanilang mga representatives, yung mga binigay na rineport ng mga covered institution doon sa AMLAC tungkol sa mga covered transactions at mga suspicious transactions. Bawal ilabas po yan dahil secret po yan. At makikita natin doon sa purpose mismo ng Anti-Money Laundering Act, nakalagay doon na
Overall, pinoprotektahan natin yung secrecy ng bank accounts. It is a policy na hindi natin i-divulge yung information about sa bank accounts except kapag nagre-report ng covered transactions at suspicious transactions. Pero ibig sabihin, outside ng reporting ng isang covered institution papunta sa AMLAC ng mga covered at suspicious transaction, in any case, wala dapat na ma-divulge na information tungkol sa bank account ng kahit na kaninong tao. So bawal po yan. At meron ding isang related case na sinampas si Attorney Carpio doon sa RTC para i-prohibit yung pag-divulge ng tax returns. Hindi po ba? Isa pang magandang provision doon sa tax code natin. Nakalagay doon lahat ng information about sa income, about sa estate, about sa business ng kahit na sinong tao ay bawal ilabas ng kahit na sino. Nandun sa tax code yan. At except in aid of legislation at during executive session. Itong bagay na ito na ginagawa ba ng Committee on Justice in aid of legislation? Hindi po. Ito po ay isang quasi-judicial proceedings nila. Hindi po ito in aid of legislation. Ang in aid of legislation ay para gumawa ng batas. Gumagawa ka ng isang bagay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi po ito in pursuant o hindi po ito in aid of legislation. So lahat po ng gusto nilang ilabas tungkol sa tax returns at tungkol sa bank accounts ni VP Sara Duterte ay dapat hindi nila linalabas. Opo. At pangatlong abogado na po kayong nakapagsabi ng ganyan na attorney na may paglabag na ginawa itong House of Representatives. Pero ang House Committee on Justice Chairperson mismo ay nanindigan na wala raw po silang batas na nilabag sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Particular na po doon sa pagbubulgar nga dito sa mga bank records ng Vice Presidente. Papaano po yun? Sa korte na lang sila magpaliwanag. Kasama ata siya doon sa case ni doon sa prosecutor's office. Kasama ba siya? Opo. Lahat ng tao na nag-divulge ng private information, doon na lang kayo masusukat dahil legal question yan. Malinaw naman ang nakalagay sa batas Data Privacy Act. Lahat ng confidential information bawal ilabas. Confidential ba yung bank account? Confidential po. Confidential ba ang mga transaction before nakaupo si VP Sara Duterte as VP? Confidential po. Confidential pa yung bank transaction ng isang private na tao, hindi bank transactions ni VP. Confidential po. At confidential ba kapag nasa Committee on Justice pa lamang at wala pa sa impeachment court? Kailangan nating i-define kung anong definition ng cases of impeachment na nandun sa bank secrecy law. At nagtitiwala ako kapag i-consult mo yung Black's Law Dictionary at kung mag-i-interpret ang ating mga justices, ay i-interpret nila yun as something na nandoon na sa Senate trial. Isipin po natin kapag nandito po kasi tayo dito sa Committee on Justice pa lamang, nandun pa lang tayo sa pag-gatekeep natin ng complaint. Hindi tayo pwedeng maghanap ng mga ebidensya na wala doon sa complaint. So sabi po ng Supreme Court na lahat, pati dito sa Committee on Justice, yung principles ng due process ay nag-a-apply. At nandun sa House Rules na lahat dapat ng mga allegation mo na nagko-constitute ng offense ay nandun na dapat sa complaint. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.